Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira. Ipaliwanag ko lang po muna kung ano ang bungtod. Ang bungtod po ay isang salitang waray na ang ibig sabihin ay burol o maliit na bundok. Sa ibang konteksto, maaari rin itong tumukoy sa mataas na lugar o sa isang pataas na bahagi ng lupa. Sir Kira, ito po ay batay sa totoong kwento. Ngunit itatago ko na lang po ang mga tunay nilang pangalan at lugar para na rin sa seguridad ng mga nakaranas. Si Cairo nga po pala ulit ito, Sir Kira. May isa na naman akong kwento na gustong ibahagi sa channel nyo. Ito po ay isang kwento na mula pa sa aking lola. Naalala ko lang po ito agad habang ako'y nagsusulat. Ito po ay isang lumang alamat na nagpasa-pasa na mula pa sa henerasyon ng aking lola. Sabi nila, mas nakakatakot ang kwento kung hindi mo alam kung totoo o hindi. Pero paano kung ang nagkwento sa'yo ay ang mismong nakaranas nito? Ang kwentong ito ay nangyari pa noong taong 1943. Sa isang liblib na baryo sa Samar, noon pang panahon ng mga Hapon. Para sa kaligtasan ng mga taong sangkot, itago na lang natin ang pangalan ng baryo sa pangalang San Felipe at ang mga taong sangkot sa pangalang Rosenda at Lola Miling. Isa itong kwento ng takot, kadiliman at isang nilalang na hindi mo gugustuhing makasalubong sa dilim. Sabi ng matatanda, kung minsan may mga bagay sa ating mundo na hindi natin kayang ipaliwanag. Pero hindi ibig sabihin ay hindi sila totoo. Ito ang kwento ng anino sa bungtod. Taong 1943. Ito po ay base lang sa pagkakaalala ko sa unang kwento, Sir Kira. Hindi ko na rin kasi naitanong kay Lola yung eksaktong taon nang nangyari ito. Sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, may isang baryo sa Samar na halos hindi nadadaanan ng sino man, lalo na kapag gumabi na. Napapalibutan ito ng kakahuyan at mga bundok, at tanging isang makitid at masukal na daan lamang ang nagdurugtong nito sa ibang baryo. Mula pa noon, may mga kwento ng kumakalat tungkol sa misteryosong pagkawala ng mga bata at buntis na kababaihan. Sabi ng matatanda, hindi raw basta-basta ang baryong iyon. Isa raw itong lugar na ginagalawan ng mga nilalang na hindi dapat makita ng mga tao. Mga nilalang na lumalabas lamang kapag dumilim na ang kalangitan at nagsimula ng humuni ang mga tiktik sa itaas ng mga punong kahoy. Dito lumaki si Rosenda, isang dalagang sabi sa kwento ay mga 16 na taong gulang noon. Maganda at busilak ang kalooban. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang kagandahan ay hindi lamang tao ang nakakapansin. Isang gabi, inutusan si Rosenda ng kanyang ina na mag-igib ng tubig sa balon na nasa gilid ng kakahuyan. Sanay naman na siya sa ganitong gawain. Ngunit ng gabing iyon ay mayroong kakaibang lamig sa hangin. Isang malamig na haplos na tila bumalot sa kanyang katawan. Habang pinupuno niya ang kanyang lalagyan, ay may narinig siyang mahina
ngunit nakakatindig balahibong kaluskos mula sa kakahuyan. Parang may naglalakad. Pero hindi ito yapak ng tao. Mas mabigat ito. Mas mahaba ang pagitan ng bawat hakbang. At habang palapit ito ng palapit, ay mas lumalakas ang tunog ng hakbang na yon. "Hinuit aada, ayaw pag binurubog tuha akon," sabi ni Rosenda, o sa Tagalog, "Sino nandyan? Huwag kang nagbibiro sa akin, ha?" Katahimikan. Biglang napansin niya na parang may gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang anino. Mahaba, payat, at may matulis na hugis. Dahan-dahan niya itong nilingon, pero walang tao. Kinakabahan na siya nun. Rinig na rinig niya ang dagongdong ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang lalagyan at mabilis nang lumakad pa uwi. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay may narinig siyang boses. Isang malamig at pabulong na tinig na nanggagaling sa dilim. "Shh! Rosenda. Rosenda." Napahinto siya nun. Nanlamig ang buo niyang katawan. Tinatawag ng kung anong nilalang ang pangalan niya. Nilalang na tila hindi pangkaraniwang tao. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon ay nakita niya ang isang nilalang na hindi niya kailanman inaasahang makikita sa buong buhay niya. Sa gilid ng balon ay nakatayo ang isang babae. Mahaba ang kanyang buhok. Halos natatakpan na ang kanyang muka. Ang kanyang katawan ay payat at mahaba. At parang hindi natural ang hugis. Pero ang pinakamalupit na bahagi ng kanyang anyo ay ang kanyang mga mata. Malalaki ito. Sobrang itim. At tila butas na walang laman. Hindi gumagalaw ang nilalang. Pero nararamdaman ni Rosenda ang matindi at maitim na enerhiyang nanggagaling dito. "Ginoo ko," sabi ni Rosenda. Biglang bumukas ang bibig ng nilalang. Hindi normal ang pagbukas nito dahil napakalaki nito na halos umabot na sa dibdib ng nilalang. Ipinapakita ang hanay ng matatalas na ngipin. Mula sa kanyang lalamunan, lumabas ang isang mahaba at madulas na dila na tila may sariling buhay. Gumagalaw at dumidila sa hangin. "Karuyag ko ay tugunim," sabi ng aswang, o sa Tagalog, "Gusto ko ang dugo mo." Napaatras si Rosenda. Pero sa kanyang pag-atras, ay naramdaman niyang may ibang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Napatili siya. Sa kanyang likuran ay may isa pang nilalang ang lumitaw. Mas matanda ito, mas maputla, at may mahahabang kuko na kasing talim ng kutsilyo. "Manamis na miss ka, Uday." "Katatamisan."
sabi nung pangalawang aswang na nasa likuran niya. Sa Tagalog, "Ang tamis mo, bata. Ang tamis mo." Hindi na makagalaw sa takot si Rosenda. Para na siyang natuod sa kanyang kinatatayuan. Parang nakabaon na sa lupa ang kanyang mga paa. Maya-maya pa, isang malakas na sigaw ang kanyang narinig. Nagmula iyon sa direksyon ng kanilang bahay. Rosenda, dalagan dede! Dagmita, dalagan! Ayaw na paglingon eh! Sigaw ng boses. Paglingon niya, si Lola Miling pala yung sumisigaw. Mabilis na siyang tumakbo ng walang lingon-lingon. Nadidinig niya pa ang mga yapak ng mga nilalang na sumusunod sa kanya. Mabibilis yun at parang hindi mga paa ang tumatapak sa lupa, kundi matatalim na kuko. Pagdating niya sa bahay, hinila siya ni Lola Miling papasok at agad na isinara ang pinto. Binuhusan ni Lola Miling ng lana ang sahig at bintana o yung banal na langis. Nagsalita si Lola Miling. Sinigawan niya yung mga nilalang na humahabol kay Rosenda na hindi na sila makakapasok sa bahay dahil alam na nila ang sikreto ng mga ito. Sa labas, narinig nilang may bumangga sa dingding nila. Sobrang lakas nun. Parang isang malaking hayop na gustong pumasok. Sumisigaw ang mga nilalang. Dumadaing, pero hindi sila makapasok. Kinabukasan, may natagpuan silang bangkay ng isang matandang babae sa gubat. Sunog ang balat nito at ang kanyang katawan ay may malalalim na sugat. Sabi ng matatanda, iyon daw ang tunay na anyo ng aswang na nakaengkwentro nila Rosenda. Mula noon, hindi na lumalabas si Rosenda tuwing kabilugan ng buwan. At ang baryo ay patuloy pa rin ang takot sa anino ng bungtod. Hanggang ngayon po, hindi ko alam kung alamat lang ba ito o totoo talagang nangyari. Pero sabi ng lola ko, kapag may naramdaman kang nakatingin sa'yo sa dilim, huwag kang lilingon. Dahil hindi mo alam, baka hindi lang basta anino ang nasa likuran mo. Yun lang po, Sir Kira. Maraming salamat po. Sana magustuhan nyo ang kwentong ito. More power sa podcast at sa channel ninyo. God bless po. Hello po, Boss Kira. Magandang gabi sa'yo at sa mga taga-subaybay ng mga kwento mo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang James. Second name ko po. Isa ako sa mga laging sumusubaybay sa mga kwento mo sa Spotify. Lalo na yung kwento nyo na may pamagat na kuyang. Sana masundan na siya ng susunod niyang part. Lagi ko kasing pinapakinggan yon bago ko matulog at habang nasa biyahe. Pasensya na rin kayo sa kwento at sulat ko. Ngayon ko lang kasi ito gagawin. At dito ko po napiling ibahagi ito. So ito na, simulan na natin. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2012. Nangyari po ito sa probinsya namin sa Marinduque. Hindi ko na lang po babanggitin ang bayan at barangay para na rin sa privacy nito. Kasama ko po sa bahay ang nanay at ang kapatid ko, ang tita at ang lola ko. April po yun, birthday ng tiyahin ko.
Doon po ginanap ang handaan sa bahay namin. Simula hapon ay nagkaroon na ng mga bisita. Marami din kaming mga naging bisita noon. Mga kamag-anak, kaibigan ni tita at mga katrabaho. Pagpatak po ng 9:00 ng gabi ay umakyat na ako para matulog. Bale, wala po akong sariling kwarto sa bahay namin. Yung bahay kasi namin ay meron lang 2 kwarto. Yung isang kwarto sa kaliwa ay kay mama at sa kapatid ko. At yung isa naman ay kay lola at kay tita. Bale, ang higaan ko po ay sa tapat ng kwarto nila mama. Pag-akyat ng hagdan na 2 baitang lang, sa kaliwang parte ay may space doon ng kutsyon na siya kong hinihigaan. At merong nakabakod na kahoy para hindi ako mahulog. So nahiga na ako doon at natulog. Mga bandang 11:00 ng gabi, nagising ako. Nadinig ko na may mga nagkakantahan pa sa labas. Mga nagiinuman at nagtatawanan. Buhay na buhay pa rin ang gabi dahil sinusulit nila ang birthday ng tita ko. Ganito po talaga sa probinsya. So nung nagising ako, humarap ako pakaliwa at natulog ulit. Yung mukha ko nakatapat sa plywood na dingding ng kwarto nila mama. Bale, ang pwesto ko nakatagilid ng higa. So natulog na nga ulit ako. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Nagising ulit ako, Boss Kira. Dinig kong umaambon sa labas at wala nang bisita kasi tahimik na. Malamang nag-uwian na. Nung akmang pipikit na ulit sana ako, ay bigla namang nagpatay-sindi ang ilaw. Mabilis lang yun. Parang kumurap lang. So hindi ko na lang pinansin. Pumikit na lang ulit ako at nagsimula ng matulog. Habang nakapikit ako, hindi naman ako makatulog. Alam niyo yung pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo. Hindi ko lang pinapansin. Pinipilit ko talaga na makatulog. Mga ilang minuto pa ang lumipas. May narinig naman akong mahinang boses. Parang boses ng babae. Pero sobrang hina lang ng boses na yon. Dito na ako napadilat ulit ng mata. Nagtataka ako kung sino itong nasa sala. Yung pwesto kasi ng higaan ko, nasa baba lang ang sala. Kaya dinig ko talaga lahat kung may tao man dito. Mula sa pwesto ko na nakatagilid ng higa at nakaharap sa dingding, ramdam ko mula sa likod ko na parang may aura na parang papalapit sa likuran ko. Ito ay yung kahoy na harang na nasa likod ko at may siwang ito. Ilang saglit pa, nagising na talaga yung diwa ko. Ramdam ko ang presensya ng isang nilalang na nasa likuran ko. At dahil nga ramdam ko ito, ay wala na akong nagawa. Huminga ako ng malalim, pagkatapos ay pumihit paharap sa aking likuran. Sumakto ang mukha ko sa siwang ng kahoy. Sapat iyon para makita ko ang buong sala. Ganun na lamang ang gulat ko sa aking nakita, Boss Kira. Pagharap ko, isang babae ang nakaharap din sa akin. Meron siyang suot na kulay puting belo sa ulo niya. Sobrang dilim ng mukha niya, kaya hindi ko ito maaninag. Pero alam ko na yung nilalang na nasa harapan ko ay nakatingin din sa akin. Takot na takot ako noon, Boss Kira. Sa pinaghalong gulat at takot ay tumihaya na ako ng higa. Inalis ko ang mukha ko sa pagkakaharap sa kanya at dahan-dahang bumangon kasabay ng pagkuha ko sa kumot ko. Tapos bigla kong pinihit ang doorknob ng kwarto nila mama at parang hangin na sobrang bilis na pumasok sa loob, dala yung kumot ko. Dahil sa ingay na nagawa ko, ay nagising ang nanay at kapatid ko. Binuksan nila ang ilaw
Pagkatapos ay tinanong ako ni Mama kung anong nangyari sa akin. Ang sabi ko na lang, Ma, may babae sa sala. Naiyak pa ako noon sa sobrang takot habang nagsasalita. Lumabas sila para tignan yung sala, pero wala naman silang nakita. Pagbalik nila Mama sa kwarto, hindi na ako lumabas doon at sabay-sabay na lang kaming natulog. Siksikan kaming lahat sa kwarto nila. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Wala na si Mama sa kwarto, kaya naman pinuntahan ko siya at kinausap. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa babaeng nakabelo na nakita ko. Pero tahimik lang si Mama. Tingin ko, hindi siya naniwala. Sabi rin ng lola ko na baka raw namalikmata lang ako. Baka daw kakabasa at kakapanood ko ng mga nakakatakot. Pero alam ko sa sarili ko kung anong nakita ko at hindi ako pwedeng magkamali. Lumipas pa ang ilang araw. Tila naka-move on na rin ako sa nangyari. Doon na ulit ako natulog sa higaan ko. At hindi ko naman na ulit naranasan na makita pa ulit yung babaeng nakabelong puti. Para bang bigla na lang siyang nawala sa sistema ko. Lagi na pati akong nagdarasal bago matulog. Alam kong malaking tulong yon para hindi niya na ako gambalain pa. Dito ko na puputulin ang kwento ko, Boss Kira. Sana masama rin ito sa mga kwento mo. Gusto ko din ma-experience na mapakinggan ang sarili kong kwento sa Spotify. Salamat, Boss Kira. Sa susunod na lang ulit. Marami pa akong ibabahaging kwento sa inyo. God bless and stay safe always. Hi, Boss Kira. Send lang po ulit ako ng story. Nung mga panahon na bata pa lang kami ng mga ate at kuya ko, siguro early 2000s ito. Umuwi sila Mama galing Bicol, kasama ang ate at kuya ko, pati si Lola. Sa Pasig sila umuwi that time. Ako, wala pa ako nito. Halamang dagat pa lang ako. Si Papa, bumili siya ng makakain. Hapunan nila. Pagkatapos nilang kumain, nagsipahinga na sila. Kaunting kwentuhan. Pagkatapos noon ay natulog na. Nung mga bandang madaling araw, nagising si Mama. Kasi parang may humila daw ng kumot niya. Akala niya nahila lang ni Papa. O kaya hinangin. Kaya naman inayos niya lang yung kumot at natulog na ulit. Nung pumikit na si Mama, meron naman daw bumulong sa tenga niya. Kaboses daw ng tita ko. Natakot si Mama at nagtalokbong. Pero may bumubulong pa rin sa kanya. Sa mismong tenga niya raw ito nagsalita. Nung tinanggal niya yung kumot niya, wala namang tao sa tabi niya. Pero paglingon niya daw doon sa may sulok, may nakita siyang babaeng nakatayo. Naaagnas ang mukha nito. Nakatitig ito ng masama kay Mama. Ginising daw ni Mama si Papa. Pero pagtingin ni Papa doon sa itinuturo ni Mama, ay wala naman daw itong nakita. Pati mga kapatid ko noon at si Lola, pati si Tita nagising na rin. Pero wala din naman daw silang nakita. Kinaumagahan, nagkwentuhan sila. Sabi ng tita ko, hindi lang daw pala si Mama ang nakakita doon. Nagpakita din daw ito kay Tita. Gabi daw yon, naguhugas siya ng plato. Tulog na rin yung mga tao sa bahay. Pagpunta niya sa kusina, ay nakita niya nga yung babae roon. Gumagapang daw ito papalapit sa kanya. Natakot siya kasi
Naaagnas yung mukha nito at nakatitig ng masama sa kanya. Napatakbo si tita nun at pumasok na sa kwarto. Simula noon hanggang sa nung ipinanganak na ako ay nakikita pa rin nila yung babae. Kahit nung lumipat na kami sa Bulacan ay may nakikita pa rin daw sila. Pero iba naman, babaeng nakapula naman daw yung nakikita nila. Pero sa susunod ko na po ikukwento yon. Salamat po, Boss Kira. Sana ma-share po ito sa channel nyo. Good evening po, Sir Kira. Ako po si Mohaimen. Pwede niyo rin po akong tawagin sa nickname ko, Men. Gusto ko lang pong i-share ang aking personal na karanasan. Taong 2017 nung maranasan ko po ito. Estudyante pa po ako noon. Ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho na sa Saudi bilang isang chef assistant. Malungkot po kasi pinangarap ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Kaso talagang kapos po sa pera ang pamilya ko. Kaya nung medyo nagkaroon na po ako ng tamang isip, nagdesisyon na po ako na magtrabaho abroad. Mag-ipon ng pera para na din makatulong sa pamilya. Anyway, pasensya na po, medyo napahaba ang intro ko. So ito na nga po yung kwento ko. Magsisimula pa lang ang pasukan noon. Nag-usap-usap kaming magkakaibigan na mamulot kami ng mangga kung sakaling umulan. Kasi umaga pa lang noon, makulimlim. Yung lugar nga po pala namin kung saan ko ito naranasan ay sa Maguindanao po. Nakatira kami sa isang maliit na baryo ng barangay Kapimpilan. Kinahapunan noon, nung uwian na, nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko, sina James at Carl. Iniba ko na lang po yung pangalan nila for privacy na rin po. Tinanong ko si Carl kung tutuloy ba kami mamayang gabi. Oo naman daw at mag-aaya pa raw sila ng iba pang kaibigan. Ganon din si James. So ayun na nga, Sir Kira. Nasa bahay na ako at may planong tumakas kay nanay ng hating gabi. Kasi alam ko na kapag nalaman nilang lalabas ako ng gabi para pumunta sa kakahuyan para mamulot ng mga hinog na mangga, siguradong hindi nila ako papayagan. Mga bandang 11:30 ng gabi, magkakachat kami noon ng mga kaibigan ko. Magkikita-kita kaming lahat sa kubo ni Mang Gonsi. At ayun na nga, nung sumapit ang oras, ay nagmamadali na akong umalis. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto habang natutulog si nanay at tatay. Marahan na marahan lang ang mga galaw ko para hindi sila magising. Pagdating ko sa kubo nila Mang Gonsi, ay nandoon na sila. Marami rin kami noon, Sir Kira. Nasa 12 ata kami. Bilog na bilog ang buwan nung panahon na yon at tahimik ang kapaligiran. Medyo mahangin din ng konti. Nasa daan na kami nang maisip kong humiwalay sa kanila at mag-isa sanang tunguhin ang pinakamalaking puno ng mangga na nasa kanang bahagi ng manggahan. Sinabi ko kina Carl at James yung plano ko na yon. Sabi ko para mas marami kaming makuha. The more na mas marami kaming makukuha, the more din na mas marami kaming benta. Ibebenta kasi namin sa palengke ang mga mahaayos na bunga ng mangga na makukuha namin doon. Sa totoo lang, Sir Kira, wala akong nararamdamang takot at kaba. Kasi nga sobrang liwanag ng buwan. Talagang bilog na bilog ito at malaki. Nung makarating na kami sa mga puno ng mangga, ay nagbilin sa amin si Kuya Bamban. Siya yung mas nakakatanda sa amin. Sabi niya, wag daw kaming maghihiwa-hiwalay kahit anong mangyari. Pero nginitian ko lang ito dahil nga may plano na talaga kaming tatlo. Pero si James at Carl, sumunod kay Kuya Bamban. Hindi sila humiwalay. Parang nakalimutan na nila yung plano namin.
So eto na nga, Sir Kira. Dahan-dahan akong humiwalay sa kanila. Nagpaalala pa sa akin yung dalawa na wag na lang daw akong humiwalay dahil baka daw nakakalimutan kong hating gabi na noon at walang ibang tao sa paligid namin at meron din daw mga asong pagala-gala doon. Ako, pasaway talaga ako. Gusto ko na ako ang may pinakamaraming makuhang mangga para mas marami akong mabenta. So humiwalay na nga ako, Boss Kira, at hindi nila yun namalayan dahil abala silang lahat sa paghahanap at pamumulot ng hinog na mangga. Kanya-kanya kami noon ng flashlight, pero ako, pinatay ko yung sakin para hindi nila mapansin yung paglayo ko dahil siguradong hindi ako papayagan ni Kuya Bamban na parang leader na rin ng grupo. Nagdali-dali akong tumungo sa pinakamalaking puno ng mangga sa may bandang palayan. Malayo pa lang ay nadidinig ko na yung mga naglalaglagang bunga ng mangga dahil nga mahangin sa taas. So eto na nga, Sir Kira. Malapit na ako doon sa puno. Sa totoo lang po, hindi talaga ako matatakotin. Matapang akong bata. Pero nung malapit na ako sa ilalim ng puno ng mangga, bigla akong nakaramdam ng kaba at takot. Sabi ko sa sarili ko, siguro dahil nga mag-isa lang ako. Pero hindi ko na pinansin. Sigurado kako ako nun na marami nang nahulog na bunga kasi nga naririnig ko. Nung una, pulot lang ako ng pulot kasi marami talaga. Nilalamig na rin ako nun. Mabuti na lang at suot ko yung makapal na jacket ni tatay. At dahil nga nakapatay yung flashlight ko, para nga hindi nila mapansin na humiwalay ako sa kanila, kinakapa-kapa ko lang yung mga bungang nalaglag. Habang nagkakapa ako sa lupa, may narinig ako na parang may kumakain. Parang may ngumangasab ng mangga. Para itong takam na takam at gutom na gutom. Doon ako nagulat, Sir Kira, kasi may nakita akong nakaupong tao sa may bandang gilid ng palayan, malapit sa puno ng mangga. Tinawag ko ito. Sabi ko, "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa pagngasab ng kinakain niya. Nakaupo lang ito sa likod ng puno at nakatalikod sa akin. Ilang beses pa akong naghoy sa kanya para lang sumagot siya. Paulit-ulit ko siyang tinawag. Pero hindi niya ako pinapansin. Lumapit na ako sa may bantang likuran niya. Pero ganoon na lang yung pagkagulat ko nun nung biglang tumayo yung nilalang. Sobrang taas nito. At dahil nga maliwanag ang buwan, ay kitang-kita ko ang mga balahibo ng katawan nito. Nanlilisik rin ang mga mata nito. Yung bibig niya ay napakalaki na may mga mantsa pa ng dugo at parang may nginunguya pa. Hindi ko maipaliwanag yung takot ko noon, Sir Kira. Parang sasabog yung dibdib ko sa takot at kaba. Oo nga't hindi ako matatakotin. Pero sa puntong yon, halos himatayin talaga ako. Hindi ko magawang makagalaw o sumigaw dahil na rin sa takot na bumalot sa buo kong katawan. Grabe yung takot ko nun. Kakaiba kasi parang mamamatay na ako. Humarap sa direksyon ko yung nilalang at tumingin ito sa akin. Binitawan niya yung kinakain niyang laman loob ng baka na nakalimutan siguro ng may-ari na kunin at isilong. Ngumiti sa akin yung nilalang. Sobrang nakakatakot yung itsura niya. Nung mapansin kong lalapit siya sa akin, ay nagawa ko ng tumakbo at sumigaw para marinig ako at masaklolohan ng mga kasama ko. At ayun na nga, narinig din naman nila agad ako. Agad nila akong pinuntahan. Nadapa pa ako sa pagtakbo pero hindi ko na ininda dahil sobrang takot ako na baka habulin ako at kainin ng nilalang na malaki. Sinaklolohan naman agad ako ng mga kasama ko. Laking gulat nila dahil hindi ako makapagsalita. Panay turo lang ako doon sa nilalang na nasa ilalim ng puno ng mangga.
hanggang sa nawalan na pala ako ng malay. Paggising ko, nasa bahay na ako. Kasama ko sina nanay at ang mga kapatid ko. Sinubukan kong bumangon. Naramdaman ko na sobrang sakit ng katawan ko. Doon ko nakita na ang dami ko palang galos dahil sa pagkakadapa ko nung tumakbo ko. Sobrang taas pala ng kinalaglagan ko nun. Tanghali na nung magising ako. Saktong dumating din naman yung dalawa kong kaibigan para kumustahin ako. Kasi hindi daw nila alam kung anong nangyari sa akin. Ikinuwento ko sa kanila yung nangyari at yung nakita kong nilalang na malaki. At mas nagulat ako noong sabihin sa akin nila Carl at James na hindi naman daw ako humiwalay sa kanila dahil kasama daw nila akong dalawa habang namumulot kami ng mangga. Ang sabi sa amin ni Mang Gonzi ay malamang na naengkanto daw ako. Tapos yung nilalang daw na nakita ko ay yung nilalang na tinatawag nilang manalingan. Parang isang uri daw ng aswang yon. Pero iyon daw ay hindi talaga tao. Nagtatago lang ito sa gubat kapag umaga at lumalabas kapag gabi para maghanap ng makakain nito. Hayop o tao, pareho nitong kinakain. Pinapatay daw ng nilalang na yon. Ito lamang po, Sir Kira. Maraming salamat po. Sana ma-feature ito sa channel mo. Actually, bored lang ako nung isang araw. Kaya naisipan kong maghanap ng creepy stories. At agad ko namang nakita yung channel mo. At pinalaw agad kita. Yo, Kirara! So, ito na. Gaya nga nang nabanggit ko nung last upload natin about dun sa picture ng Dakong Balay, yung taong itim na nakatayo sa harap. Came out na tama po yung iba sa inyo. Yes, hindi po siya entity o kung ano paman. Tao po siya. Bale, bunsong kapatid siya ni Ma'am Leo, yung nag-send ng story. So yun nga, well, sinabi ko din naman dun sa video na kahit ako, hindi ako sure kung entity ba yun o ano. Kasi nga, hindi siya nabanggit sa story, di ba? Yun, so hindi rin tayo sure na yun nga. Ang malupit nito, kung naghintay pa pala tayo ng mga ilang oras, umabot siguro yung reply ni Ma'am Leo. Kaso yun nga, late na. Ilang oras na rin yung upload natin bago ko nabasa yung reply niya. Bale, ini-inform ko kasi yung mga sender ng story kapag uploaded na yung kwento nila. Well, hindi lahat na-inform ko pero sinisikap ko naman po. Minsan kasi talaga na nakakaligtaan ko. Pero sorry na po. At ayun nga, nung time na yun na in-inform ko siya, wala pa rin siyang reply about dun sa picture. Kaya yun, nag-decide ako na igaw na yung upload. Pero eto, kagaya ng ilan sa inyo na nag-comment, meron din daw siyang napansin sa picture. Bale, ito yung ano nyo, ito yung reply nyo. Yan. Yan, no? Kung titignan nyo yung bintana sa kaliwa, sa medyo taas na part, makikita nyo dyan na parang may nakasilip ng very very slight lang naman. Pero kita mo siya. Ayan o. Diba? Parang may nakasilip. So napansin niya yan, pati nung ibang mga ilan sa inyo na nag-comment na mas napansin nga nila yan kesa dito sa sa black na tao sa harap, which is kapatid nga ni Ma'am. Pero
Siyempre, hindi rin siya sure kung paranormal nga ba yun o kung ano lang din. Baka mamaya kung anong anino o gamit lang din yun. So yun lang, Kirara. Malinaw na tayo. Hindi po paranormal entity yung itim na taong nakatayo sa harap ng dakong balay. Talagang tao po yan. Bunsong kapatid po siya ni Ma'am Leo. So yun lang po. Sa mga gusto pong magbahagi ng kwento nila, kahit walang picture o video, okay lang. Pero mas maganda kung mayroon, di ba? Para may resibo, para may ebidensya tayo. Send nyo lang po yan sa nginigstories.official@gmail.com. Again, nginigstories.official@gmail.com. Nasa description din po yan ng video na to. Alright? Hanggang sa muli po. Maraming salamat, Kirara.